mga pinakamahusay na paraan para maiwasan ang pinalaki na prostate. Magandang araw po, mga kagintong kalusugan. Ngayong episode, usapang pangkalalakihan tayo, pero hindi lang ito para sa mga lalaki. Mahalaga ito sa buong pamilya, lalo na kung may tatay, lolo o asawa tayong nagkakaedad. Pag-uusapan natin ang prostate. Ano ito, bakit ito lumalaki, at paano natin maiiwasan ang abala at komplikasyon na kaakibat nito. Alam nyo ba na sa taong 50 pataas, marami sa kanila ang dumaranas ng mga kondisyon na may kinalaman sa prostate? Kaya't napakahalaga na ang bawat isa ay maging aware at informed. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Ano ang prostate? Alam nyo ba na ang prostate ay isang maliit na gland na bahagi ng reproductive system ng lalaki? Oo, maliit lang siya, pero parang superhero na may malaking responsibilidad. Matatagpuan ito sa ilalim ng pantog at nakapalibot sa urethra, ang daanan ng ihi na nagsisilbing daan para sa paglabas ng ihi at similya. Isipin nyo na lang, parang isang maliit na pader na nagpoprotekta sa mga mahalagang daan na ito. Ngunit, ano nga ba ang trabaho ng prostate? Ang pangunahing tungkulin nito ay gumawa ng likido na kasama sa similya. Ang likidong ito ay hindi lang basta tubig. Ito ay puno ng mga sustansya na kritikal para sa pagpapabuti ng kalusugan ng sperm at pagpapahusay ng fertility. Parang si coach na nag-aalaga at nagtuturo sa kanyang mga manlalaro para maging matagumpay sa laban. Ngunit, sa kabila ng kanyang maliit na sukat, ang prostate ay may malaking epekto sa ating kalusugan. Kapag nagka-problema ito, para bang may bumagsak na pader sa ating reproductive system. Ang mga kondisyon tulad ng prostatitis, benign prostatic hyperplasia at prostate cancer ay maaaring magdulot ng seryosong panganib sa kalusugan ng mga lalaki. Kaya't isipin mo, habang nag-ensayo ka sa gym o nagbabasa ng libro, ang prostate mo ay nagtatrabaho rin ng masigasig para sa iyong kalusugan. Kaya't huwag nating balewalain ito. Mahalagang magkaroon ng regular na check-up sa mga urologist. Parang pag-check ng langis sa iyong sasakyan, kailangan natin itong suriin upang maiwasan ang mga komplikasyon. Isipin mo na lang, kung ang prostate ay hindi maayos ang takbo, maaaring magdulot ito ng mga problema sa pag-ihi, pananakit, at kung ano-ano pang abala sa ating pang-araw-araw na buhay. At ito ang tanong, bakit ang mga resulta sa laboratorio sobrang ganda, pero sa totoong buhay, parang meh? Ang sagot, nariyan lang, pero madalas hindi napapansin. Kapag naintindihan natin ito, baka magbago ang pananaw natin sa kung paano natin nilalabanan ang mga problemang ito. Kaya tara, samahan niyo ako. Hindi lang tayo basta mag-uusap tungkol sa prostate, kundi maghahanap din tayo ng mga paraan para mapanatiling masigla ito. Kasi ang kalusugan ay hindi lang basta okay. Dapat ay, wow! Ano ang prostate enlargement? Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na madalas na hindi pinapansin ng mga kalalakihan, pero talagang mahalaga, ang prostate enlargement. At alam mo ba na ito ay natural na bahagi ng pagtanda? Oo, tama ka. Kapag tumatanda ang mga lalaki, natural na lumalaki ang prostate. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Tara, sabay-sabay nating alamin. Ang tawag dito ay benign prostatic hyperplasia o BPH. Huwag mag-alala, hindi ito cancer. Pero may mga sintomas ito na pwedeng magdulot ng di kaaya-ayang karanasan. Para kang nasa isang pelikula na hindi mo gusto at ang direktor ay ang prostate mo. Kaya, ano ang mga sintomas na dapat nating bantayan? Una, hirap sa pag-ihi. Parang naglalaro ka ng hide and seek sa banyo at kahit anong gawin mo, hindi mo mahanap ang tamang daloy. Ikalawa, madalas na pag-ihi, lalo na sa gabi. Kung akala mo ay nagiging ninja ka sa bahay dahil sa pagtaas ng iyong bisita sa banyo, nagkakamali ka. Ikatlo, ang mahinang daloy ng ihi.
Parang bumagal ang internet speed mo, napaka-frustrating, di ba? Ang mga sintomas na ito ay hindi lang nakakaabala, kundi nakakabahala rin. Pero good news, my friends, may mga paraan para maiwasan o mapagaan ang mga sintomas na ito. Isipin mo na lang, parang may superpower ka na kayang labanan ang mga hamon na dulot ng prostate enlargement. Ngunit, huwag tayong magpakatamad. Kailangan natin ng tamang impormasyon at diskarte. Sabi nga nila, knowledge is power. Kaya't habang nag-aaral tayo kung paano natin maiiwasan ang pinalaki na prostate, isipin mo na lang na parang nag-e-ensayo ka para sa isang championship game. Kailangan ng tamang mindset at diskarte. At sa susunod na bahagi ng ating video, pag-uusapan natin ang mga pinakamahuhusay na paraan para labanan ang BPH. Huwag kang aalis. Nandito ang mga tips na kayang magbigay ng ginhawa sa iyo. Makakaasa ka na hindi mo kailangang makipagsapalaran sa mga problema ng prostate. May mga solusyon tayong pwedeng subukan. I-type ang isa kung nagustuhan mo ang usapan at 0 kung may pag-aalinlangan. Comment mo na rin kung saan ka nanonood. Mahalaga kayong mga ka-GK sa amin, kaya't manatili lang kayo dyan at sabay-sabay nating tuklasin ang mga kaalaman na makakatulong sa ating lahat. Tara na, let's go! Ano ang mga sanhi ng paglaki ng prostate? At ito na mga kaibigan, dumako tayo sa usaping medyo seryoso pero napaka-importante. Ano nga ba ang mga sanhi ng pagtaas o paglaki ng prostate? Alam nyo ba, ito'y bahagi ng normal na pagtanda. Oo, hindi tayo pwedeng magtago sa likod ng youthful glow forever. Kapag tumatanda tayo, parang may sariling buhay ang ating katawan, lalo na pagdating sa mga hormone. Habang bumababa ang testosterone, nagkakaroon tayo ng hormonal imbalance. Parang sa isang banda, kapag hindi nagkakasundo ang mga miyembro, ang gulo, di ba? Pero hindi lang yan ang dahilan. Tingnan natin ang iba pang mga salik. Una, ang sedentary lifestyle o yung kakulangan sa galaw. Parang cellphone na hindi mo sinisingil, magiging dead battery ka na lang. Kapag hindi tayo gumagalaw, bumababa ang ating metabolism at nagkakaroon tayo ng mas mataas na risk sa iba't ibang kondisyon. Kasama na dito ang prostate issues. Kaya, mga kaibigan, huwag kalimutang mag-ehersisyo. Kahit simpleng lakad sa paligid, marami nang naitutulong iyan. Sunod, ang hindi balanseng pagkain. Alam nyo, kapag kumakain tayo ng sobrang processed food at kulang sa prutas at gulay, parang nagiging junk food ang ating katawan at hindi yan magandang senyales para sa prostate. Isipin nyo na lang, kung ang katawan ay may buffet na pagkain pero puro junk, malamang maguguluhan ang ating sistema. Kaya, magbawas tayo ng matatamis at mamantika at dagdagan ang mga masusustansyang pagkain. Ngunit, huwag kalimutan ang mga gamot na iniinom. May mga gamot na pwedeng makaimpluwensya sa paglaki ng prostate. Kaya, importante na kumonsulta sa iyong doktor. Hindi lahat ng gamot ay para sa lahat. Para kang naglalaro ng Russian roulette, di ba? Kaya't mas mabuti na maging maingat. Pero tandaan, hindi porke tumatanda ay tiyak ng lalaki ang prostate. Dito papasok ang ating kapangyarihan. May magagawa tayo. Sa tamang lifestyle at pamamaraan, makakabawas tayo sa mga panganib. Parang laro lang yan. May mga moves tayong pwedeng gawin para manalo. Kaya't huwag mawalan ng pag-asa. Iwasan ang mga sanhi at makakamit natin ang mas malusog na prostate. Ngayong, punta na tayo sa mga konkretong hakbang. Paano maiiwasan ang paglaki ng prostate? Hindi man 100% maiiwasan ang pinalaking prostate. May mga paraan para mapabagal ang paglaki nito at maiwasan ang sintomas. Kaya't halika at talakayin natin ang mga hakbang na ito. Iwasan ang pagkakaroon ng metabolic syndrome. Alam mo ba na ang metabolic syndrome ay parang masamang kaibigan na hindi mo gustong makasama? Ito ay kombinasyon ng mataas na blood pressure, mataas na blood sugar,
mataas na kolesterol, labis na timbang sa tiyan. Kapag meron ka nito, mas mataas ang risk ng prostate enlargement. Kaya't ano ang dapat gawin? Bantayan ang iyong timbang. Isipin mo na lang, parang nagbabantay ka sa iyong paboritong pagkain. Pero sa halip na cake, iwasan ang sobrang tamis at alat. At huwag kalimutan ang regular na check-up. Isipin mo, parang nagpapamper ka sa iyong sasakyan, kailangan ng regular na maintenance para hindi magkaproblema. Ang iyong katawan, lalo na ang prostate, kailangan din ng regular na atensyon. Pumili ng tamang diet. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pagkain. Oo, mahalaga ang mga gulay at prutas, parang superhero ng kalusugan. Pero hindi lang basta gulay, kailangan ay mga anti-inflammatory foods. Isama mo na ang mga pagkaing mayaman sa omega-3 fatty acids, parang si Aquaman na nagproprotekta sa karagatan ng iyong kalusugan. Kaya't subukan mong dagdagan ng mga isda tulad ng salmon at nuts sa iyong diet. Pero teka, hindi mo kailangan ng fancy na restaurant para dito. Ang simpleng lutong bahay ay pwede na. Tulad ng pritong isda na may kasamang gulay, regular na ehersisyo. At syempre, hindi mawawala ang ehersisyo. Isipin mo na parang workout para sa iyong prostate. Kapag ikaw ay aktibo, mas bumababa ang panganib ng iba't ibang sakit. Kasama na ang prostate problems. Kahit 30 minutos na brisk walking o pagbisikleta sa paligid, sulit na, tamang-tama pa. Alalahanin mo, hindi ito kailangan maging malupit na gym session. Minsan, ang simpleng paglalakad kasama ang pamilya o mga kaibigan ay mas masaya at epektibo. Iwasan ang stress at syempre, ang stress. Nakakaapekto ito sa lahat, kasama na ang prostate. Kaya't maglaan ng oras para sa iyong sarili. Mag-relax, mag-meditate, o kaya naman manood ng paborito mong pelikula. Isipin mo, parang pag-alis ng masamang ulap sa iyong isip, mas magiging maliwanag ang iyong pananaw. Kaya't sa mga hakbang na ito, maaari mong mapabagal ang paglaki ng prostate at maiwasan ang mga hindi kaaya-ayang sintomas. Tandaan, mas maaga kang kumilos, mas makakabuti para sa iyong kalusugan. Dagdagan ang physical activity. Isa sa pinakamadaling simulan, galaw. Alam mo ba, ang regular na ehersisyo ay parang superhero na nagbabantay sa ating kalusugan? Oo, talagang totoo. Kapag tayo ay aktibo, nalalabanan natin ang mga sakit at napapanatili ang tamang balanse ng hormones sa katawan. Kaya, huwag natin ipagwalang bahala ang galaw. Ngunit, paano nga ba natin maipapasok ang physical activity sa ating araw-araw na buhay? Narito ang ilang madaling paraan. Una, subukan ang paglalakad araw-araw. Hindi mo kailangang maging marathon runner para magkaroon ng magandang benepisyo. Isang simpleng paglalakad sa paligid ng barangay o kahit sa loob ng iyong tahanan ay malaking tulong na. Mas mabuting maglakad kaysa manatiling nakaupo, 'di ba? Pangalawa, ang simpleng stretching sa umaga. Imagine mo, nagising ka at sa halip na dumiretso sa cellphone mo, mag-stretch ka muna para itong paggising sa iyong mga kalamnan na parang sinasabi sa kanila, "Hey, gising na tayo, oras na para kumilos." Kahit 5 hanggang 10 minuto lang ay makakatulong sa iyong flexibility at blood flow. At syempre, sino ang hindi nakakabilib sa pagbabike o pagsayaw? Kapag nagbabike ka, parang naglalakbay ka sa mundo habang nag-e-ehersisyo. At ang pagsayaw, hindi lang ito basta galaw, kundi isang masayang paraan para palakasin ang puso at bawiin ang stress. Parang party na may benepisyo sa kalusugan. Ngunit, isa sa mga dapat nating iwasan ay ang sobrang pag-upo buong araw. Para tayong mga computer na nag-hibernate kapag hindi tayo gumagalaw. Kaya naman, kahit na nasa opisina ka o nasa bahay, subukan mong tumayo at maglakad-lakad paminsan-minsan. Minsan, ang simpleng pag-angat mula sa upuan ay hindi lang nakakatulong para sa iyong katawan, kundi nakakapag-refresh din ng iyong isipan. At tandaan,
Kahit 30 minuto lang ng aktibidad, araw-araw ay malaking tulong na. Kaya't huwag mag-atubiling simulan ang iyong physical activity journey. Mas masaya ang buhay kapag mas aktibo tayo. Ngunit hindi lang ito ang solusyon. Kung may galaw, dapat may tamang kain. Dieta at lycopene. Alam nyo ba na ang pagkain ay may malaking epekto sa ating kalusugan, particular na sa ating prostate? Isa sa mga super nutrients na dapat nating kilalanin ay ang lycopene. Ang lycopene ay isang antioxidant na makikita sa iba't ibang prutas at gulay. At ito ay tunay na kaibigan ng ating prostate. Pero ano nga ba ang mga pagkain na mayaman dito? Siyempre, unang-una na ang kamatis. Hindi lang ito pampasarap sa ating mga paboritong ulam, kundi ito rin ay puno ng lycopene. Isama mo pa ang pakwan na kahit sa init ng panahon ay nagbibigay ng saya at hydration. At hindi lang hayan, ang papaya at red guava ay mga pagkain na dapat nandiyan sa ating mga plato. Kaya kung gusto mong maging superhero sa iyong prostate, huwag kalimutan ang mga ito. Ngunit, may mga bagay din tayong dapat iwasan. Iwasan ang mga processed food kasi madalas ito ay puno ng preservatives at unhealthy fats. Parang pagbili ng mamahaling gadget na hindi mo naman magamit ng tama. Sayang, di ba? Sobra-sobrang taba at alat. Hindi lang ito nakaka-bad trip sa ating mga taste buds, kundi nagiging sanhi rin ito ng mga problema sa kalusugan, kasama na ang prostate enlargement. Kaya, ano ang dapat gawin? Dagdagan ang gulay at prutas sa iyong dieta. Bawasan ang mga pagkain na mataas sa saturated fats at sodium. Pumili ng whole grains. Hindi lang ito masustansya, kundi masarap din. At huwag kalimutan ng tubig. Uminom ng sapat na tubig araw-araw. Parang magic potion ito para sa ating katawan. Kapag hydrated ka, mas mabilis ang pag-flush out ng toxins. Kaya mas maganda ang overall health mo kasama na ang prostate health. Kaya, kung ang goal mo ay maiwasan ang pinalaki na prostate, iwasan ang junk at embrace ang healthy. Tandaan, ang tamang dieta ay hindi lang nakakatulong sa iyong prostate, kundi pati na rin sa iyong buong katawan. Kailangan natin ng balance. Kaya tara, simulan na ang healthy lifestyle. Magsimula sa iyong plato. At syempre, bantayan ang mga iniinom. Iwasan ang ilang gamot. Alam nyo ba na may mga gamot na tila kaibigan, pero sa totoo lang, pwede palang maging kalaban ng ating prostate? Oo, di ba? May ilang gamot sa allergy, sipon, depression, at ihi na maaaring magpalala ng sintomas ng BPH. Kaya't bago ka mag-self-medicate, parang laging may tigil na kailangan sa isip natin, sip. Sino ba naman ang gustong mag-eksperimento sa kanyang kalusugan? Diba? Isipin mo na lang, parang naglalaro ka ng Russian roulette sa gamot. Akala mo, makakabuti sa'yo, pero baka sa huli, mas lalo lang lumala ang sitwasyon mo. Kaya't super importante na kumonsulta sa doktor bago uminom ng bagong gamot. Siyempre, hindi mo naman gusto na maging lab rat sa sarili mong katawan, no? Ang tamang gabay ay proteksyon. Para kang may shield na humaharang sa mga hindi ka nais-nais na epekto. Ngunit, ito ang twist. Hindi lang basta-basta pag-iwas sa mga gamot ang solusyon. Kailangan ding maging mapanuri at maging aware sa mga side effects ng mga iniinom nating gamot. Kung may nararamdaman kang kakaiba, huwag mag-atubiling bumalik sa iyong doktor. Sila ang mga superhero na handang tumulong sa iyo. At sa mga kasama mong may allergy o sipon, baka isipin nila, ay, okay lang yan, para lang sa sipon. Pero hindi mo alam, baka itong gamot na ito ang nagiging sanhi ng iyong mga sintomas sa prostate. Kaya't mag-ingat at laging tanungin ang iyong doktor kung ano ang mga posibleng epekto ng iyong iniinom. Nais mong maging pro sa pag-iwas sa pinalaki na prostate? Magsimula sa tamang impormasyon at wastong gabay mula sa mga eksperto. Tandaan, hindi lahat ng gamot ay para sa lahat. At ang iyong kalusugan ay hindi dapat maging eksperimento. Kaya't maging mapanuri
at huwag mag-atubiling magtanong. Sa ganitong paraan, mas magiging ligtas ka at mas magiging maayos ang iyong kalagayan. Bago tayo magtapos, tandaan po natin, mga dapat tandaan, ang prostate health ay bahagi ng kabuuang kalusugan ng lalaki at mahalaga itong isaalang-alang sa bawat yugto ng buhay. Sa tamang kaalaman, pagkain at galaw, maiiwasan ang komplikasyon na maaring humantong sa mas malalalang kondisyon. Bawat lalaki ay dapat na maging mapanuri sa kanyang mga sintomas at bantayan ang metabolic health sa pamamagitan ng regular na ehersisyo at pagkain ng masusustansyang pagkain. Ang pagkain ng prutas, gulay at mga pagkaing mayaman sa omega-3 fatty acids ay nakakatulong upang mapanatiling malusog ang prostate. Gayon din, huwag kalimutang magpakonsulta sa isang dalubhasa kung may mga sintomas na nag-aalala, tulad ng pagbabago sa pag-ihi o pananakit. Huwag mahiyang magtanong. Ang kalusugan ay karapatan at dapat ipaglaban ng bawat isa para sa mas maayos at masiglang pamumuhay. Maraming salamat po sa panonood, mga kagintong kalusugan. Kung may natutunan kayo, huwag kalimutang i-like, share at subscribe sa ating channel upang patuloy kayong maging updated sa mga makabuluhang impormasyon. Comment din kayo kung may tanong o mungkahi para sa susunod na episode dahil ang inyong mga ideya ay mahalaga sa amin at tutulong upang mapabuti pa ang ating mga nilalaman. Hanggang sa muli, alagaan ang sarili, alagaan ang pamilya at laging isaalang-alang ang kalusugan bilang isang mahalagang aspeto ng ating buhay. Ito po ang Gintong Kalusugan, kung saan ang kaalaman ay kayamanan at sama-sama tayong magtutulungan upang magkaroon ng mas malusog na komunidad.